Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. Ngayon ay pupunta ako ng grocery. At titingin-tingin nga ako ng mabibili ko dahil magbabakasyon ako ngayong September, Chusok. Titingin-tingin ako ng mabibili pasalubong. At doon nga pala sa mga pumasa na sa EPS topic exam at pumasa na rin sa skill test, syempre magpapamedical na kayo. Ito yon. Kasi pag pumasa na sa exam, syempre yun lang naman yung gusto natin, pumasa sa exam, di ba? Syempre yung iba dyan, ano na, kumbaga titigil na sa pag-aaral. Kahit ako noon, ganun din yung ginawa ko, tumigil na ako sa pag-aaral nung pumasa ako sa exam. At para sa akin, sa naranasan ko nga nung pagdating ko dito sa South Korea, pagdating ko dito nga noon, halos wala na akong alam. Kasi nung pumasa ako sa exam, tumigil na ako sa pagbabasa. At syempre iniisip ko, hindi naman ako, kumbaga trabaho naman yung pinunta ko dito sa South Korea, at hindi naman ako magsusulat. Mali pala yun. Ang maganda yung gawin kahit papano, hindi naman yung aral talaga na ginagawa nyo dati, magbasa-basa pa rin kayo. At yung mga na-memorize yung vocabulary, kumbaga ulit-ulitin nyo lang. At kailangan masigurado ninyo na memorize nyo yan, kasi pagdating nyo dito, pag kinausap kayo ng Koreano, baka wala kayong maisagot. Pero hindi ko naman sinasabi na kailangan yung mag-aral, pero nakadepende pa rin naman yun sa inyo. At meron nga dyan nag-aaral pa rin, nagbabasa-basa pa rin, at yung iba naman ay hindi na. Pero okay lang yun kahit hindi na, kasi pagdating nyo naman talaga dito, dito na talaga kayo matututo. Kasi doon sa nag-aaral kayo ng Korean language, kumbaga medyo malayo. Pag yung personal mo nang makakausap yung mga Koreano, medyo may pagkakaiba na talaga, lalo na sa listening. At ang ginawa ko nga noon, hindi na ako nag-aral, hindi na ako nagbasa-basa. Ang nangyari nga, nung pagdating ko dito, kasi ang tagal kong nagka-employer noon, higit 100 taon. Nung pagpasa ko sa exam, siguro mga ilang buwan pa rin ako, kumbaga nanonood ako ng mga Korean drama. Sabi ko nga noon, para mahasa ako sa listening. At umabot nung sa punto na 5 buwan na akong naghihintay ng employer, hindi pa rin ako magka-employer, hanggang sa tinamad na ako. Ayun ang nangyari, hindi na ako kumbaga nag-focus na lang ako sa trabaho. Sabi ko na wala rin, ano bang mangyayari dito, kasi ang tagal-tagal ko naghihintay ng employer, nawala na ako ng gana. Tapos ayun nung nagka-employer na ako, yun na. At nag-training kami ng 5 days sa DMW. Pagdating ng DMW, kumbaga may naaalala pa ako, pero kukunti na lang talaga. Tapos nung pagdating na nga dito sa company, dito sa South Korea, ayun na. Pag kinakausap ako ng Koreano, nakanganga na lang ako. At ang kalimitang ang tinatanong nila, siyempre tatanungin yung pangalan mo. Sabihin sa Korean, Hiromi Muya, sabihin ganun. At Hiromi Muya, ganun. Ang ibig sabihin nun, kumbaga anong pangalan mo. Tapos tatanungin din yung edad mo, kung ilang taon ka na. Tapos tapos tatanungin ang edad mo, kung ilang taon ka na. Yuchalya. Tapos tatanungin ka rin kung kasal ka na. Sasabihin sa iyo, Kyoroneso. Ibig sabihin nun, Kyoroneso, kung kinasal ka na ba. Tapos ang isa pang tanong diyan, yung kung may kung may anak ka na, aiga iso. Natatandaan ko lang na sa dami ng tinanong sa akin ng Koreano, kasi pagdating mo dito, hindi talaga mawawala yung may Koreano na usisador talaga dito matanong. At nung nga doon sa dami ng tinanong sa akin ng Koreano, kasi nga kasama ko siya sa trabaho, ang naalala ko lang na nasagot ko yung ang tinanong niya yung pangalan ko.
Hiromi Muya. Sabi, hoy, anong pangalan mo? Yun lang yung nasagot ko. At dun nga sa iba ay wala akong halos maalala. Kasi iba talaga yung, lalo na pag yung mabilis magsalita ang Koreano, hindi mo na halos maintindihan. At meron din namang mga Koreano na maliwanag magsalita. At marunong silang makiramdam. Alam nila na pag binilisan nila ng salita ay hindi mo talaga maintindihan. May Koreano na gano'n na nakakaintindi. At meron namang Koreano na pag nagsalita talaga namang parang kinakain na. Parang kumakain pag nagsasalita, hindi mo halos marinig at hindi mo halos maintindihan. Kaya mahirap talaga pag yung kumbaga kunting-kunti lang yung alam mo. Lalong-lalo na yung mga nakachamba sa exam, kailangan yung magbasa-basa mabuti. At ang pinakamaganda nga niyan, kumbaga maganda ninyong gawin kung kayo tinatamad ng mag-memorize sa mga vocabulary kasi nga pumasa na kayo sa exam. Maganda niyan, manood na lang kayo ng mga Korean drama, Korean action, yung mga pelikula, kung ano yung paborito ninyo, kumbaga Korean horror, mga ganyan, Korean horror movie, kung ano yung paborito ninyo, kung ano yung gustong-gusto nyong panoorin, yun yung maganda nyong panoorin. Kasi saka piliin ninyo yung kumbaga Korean drama na may English subtitle para nakikita ninyo yung kahulugan ng mga sinasabi nila at mahasa yung pandinig ninyo. Pero hindi ko naman sinasabi na gawin nyo talaga yan. Kumbaga sa naranasan ko kasi mas maganda gawin nyo yung ganyan kasi makakatulong sa inyo pagdating nyo dito. Mahirap kasi yung yung kumbaga pagdating mo dito nangangapa ka at katulad nga nung isang beses siguro mga isang buwan pa lang ako dito. Tapos pinag-overtime kami ng amo namin. Tapos kasi pag pinag-overtime kami dito, kaming dalawa lang talaga, yung Pinoy lang talagang nag-overtime kasi yung mga Koreano nag-uuwian na yan pagdating ng 5:30. Tapos pagdating ng umaga tinanong ako ng Koreano. Kumbaga ang pagkakatanong sa akin kung anong oras daw ba kami natapos nag-overtime. Sabi ng Koreano, yung tanong sa akin Nyuchie Tuegunuso. Sabi kung anong oras daw ba kami nag-out, kung anong oras daw ba kami natapos mag-overtime. Noon hindi ko nasagot. Sabi na lang ng Koreano kinsa na. Sabi ganun. Sabi niya okay lang. Naintindihan niya kasi bago pa nga lang ako noon, kunting-kunti pa lang talaga yung naiintindihan ko. Mas lamang talaga yung maraming alam. At naman yan, nakadepende naman sa inyo kung pumasa na kayo sa exam, pagpapatuloy nyo pa rin yung pag-aaral nyo ng Korean language. Wala namang problema dyan kasi importante lang naman talaga dyan pumasa sa exam. Ang sa akin lang naman kumbaga nagpapaalala lang ako dahil nga dun sa naranasan ko nung pagdating ko dito na halos wala akong maintindihan dun sa mga sinasabi ng Koreano dahil nga sa tagal ng panahon kong naghintay ng employer nawala na ako ng gana na magbasa-basa ulit. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload na ang video. Bye bye.